Online lending apps dapat ipagbawal din na nakalink sa mga online gambling site. Ayon naman kay Senator Migs Zubiri. Aris number 28, Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor, pinakikilos ni Senador Juan Miguel Mig Zubiri ang Bangko Sentral ng Pilipinas upang ipagbawal din ang nakalink sa mga e-gambling apps yung mga online lending companies. Ito'y matapos na magdesisyon ng BSP na ipagbawal yung link ng mga e-wallet apps sa mga e-gambling sites. Sa hearing ng Senate Committee on Games and Amusement na pinamumuno ni Senador Erwin Tulfo, sinabi ni Zubiri na naniningil ng napakataas na interest yung mga online lending companies mula 15 to 20% kada linggo, at kung hindi nakabayad, abay pagbabantaan na nabubugbugin o kaya ay papatayin. Kapag natatalo ang isang nagsusugal online, ay agad din daw nagpapakita yung online lending app para magpautang. Giit ni Zubiri, dapat ito ay aksyonan ng BSP dahil nagpapataw ng mataas na interes, daig pa yung mga bangko, at maliban sa mga manunugal ay mga ordinaryong mamamayan din ang nangungutang online at kapag hindi na sila nagpupunta sa mga bangko. Paliwanag naman BSP Deputy Governor Mamerto Tangonan, hindi nila saklaw ang operation ng mga online lending apps dahil ito ay saklaw ng Securities and Exchange Commission. Tanging mga bangko lamang ang sakop ng BSP. Narito ang pahayag ni Senador Juan Miguel Zubiri. Income middle class and the daily wage earners, hindi na sila pupunta sa bangko. They only get their salary siguro from yung ATMs. But they are now loaning from these lending apps. Mr. Deputy Governor, put that in proper circumspect. I think the BSP should get involved in this because they are loan sharks. We're nothing but loan sharks, parang mafiosi. Pag hindi kayo babayad, bubugbugin kayo namin, at pag hindi pa kayo bumayad, pagkatapos ng mabugbog, ay papatayin namin kayo. That will lead into an increase in criminality, Mr. BSP Deputy Governor. I hope you can take that also in consideration. If you need a loan, let us know so that we can help you. Bahagi ng pahayag ni Senador Juan Miguel Zubiri. Mayor. Nagalit din si Senator Erwin Tulfo kahapon, ha? Pinapakontep si Tangonan, Deputy Governor Tangonan. Pinagalitan yung mga matatanda sa Bangko Sentral. Sabi niya kasi ngayon lang kayo kumikilos. Ayan, pag hindi pa na... kasi doon, ang tagal ng pinag-uusapan daw yan. Kahapon lang nag-decide yung BSP kung kailan tinapat na may hearing ang Senado. Tapos 48 hours pa. Ang sabi naman ng DICT kasi nandoon sila, kaharap sila, kayang-kaya daw na on the dot kung sasabihin na tanggalin na within today, kayang-kaya daw nila sa tulong nila ay maaring madelink yung mga e-wallet diretso doon sa mga e-gambling site. Bakit nagbigay pa daw ng 48 hours? Pero sabi nga, hintayin nila, pagdating ng linggo ng umaga, ay titignan nila kung pwede pang ma-access yung mga e-wallet apps sa mga e-gambling site, Mayor. Oo nga naman na yun. Kaya lang parang... nakaawa din yung matandang pinapagalitan ng bata. Yun na nga, mahirap naman. Kaya kung minsan, yung ibang opisyal, hindi nagpupunta sa hearing na ganyan, nagpapautos ng mga deputy. Baka masermonan, makontempt pa. Ayan. Pero teka muna, si Nadia Montenegro Asisio, siya ba hindi ba i-require na magpa-drug test, Raymond? Hindi natin alam kung paano magiging proseso pa ngayon dahil tahimik pa ang paligid. Ang confirmation lang ni Attorney Philip Jurado ay since the other day, nag-file na daw ng leave si Miss Nadia Montenegro. So hindi na siya, yun ang ating tingnan doon, binibigyan siya ng 5 days na mag-submit ng kanyang written explanation. Titignan natin kung magsasubmit ng kanyang written explanation. At kahit yung ibang mga senador, mayor, at ang mga medyo tahimik pa wala pang nagbo-volunteer na sasalang sa drug test. At kahit yung decision siguro doon sa mga empleyado, bagamat may mga nauulinigan tayo, ay mukhang may mga plano sila. Mayor, ayaw lang nilang ihayag sa ngayon muna. Okay, abangan natin yan. Maraming salamat, Raymond at Paas mula sa Senado.